naman po ito sa, alam mo yon, yung tipong napaka-inspiring, 'di ba, na tatawagin ko mamaya. And the same time, talagang hindi basta-basta yung naging resulta. Kaya naman kung ikaw ngayon nandito ka na sa event, maglaan ka na ng oras, naglaan ka na ng oras. Definitely, makinig ka muna, i-observe mo lahat, ma-inspired ka, definitely marami kang matutunan, realization sa taong tatawagin ko maya-maya. Kasi I know for sure itong taon na to siguro excited na. Okay, and syempre, comment mo dyan ng thank you. Kasi syempre, kung ikaw ay napaka-grateful mong tao, yung ano mo talaga eh. Alam mo yon, yung tipong blessings. Okay? Sobrang, kumbaga, uulanin ka talaga ng blessings dito sa community natin. And the moment na grateful ka, definitely yung mga goals mo, susunod din po talaga yan. Okay? And the same time, yung iba dito, shout out, di ba, kay Ate Catherine, kay Ate Dolores, and of course, kay Ate, sino pa yun na nandito? Okay lang ba pag pumasok kayo sa susunod, i-edit nyo yung mga name nyo para din naman ma-mention natin ng maayos. Okay, and syempre talagang nakikita ko dito yung mga kapugian, kagandahan, 'di ba, ng mga coaches, and syempre yung mga members na, mga guests. Okay, and syempre focus ka muna ngayon, 'di ba? And ayan si Ate Isabel, Ate Christina, Janeline. Okay, and of course sa lahat po na nandito, on cam po tayo, to the respect din po talaga sa sobrang lupet ng share po natin for today. Okay, and maybe ready na tong tao na to, hindi ko na patatagalin pa siguro. Kasi I know for sure excited na din po talaga tong tao na tatawagin ngayon. Diba na alam mo yon, i-reveal niya kung paano nga ba niya nakuha yung success dito sa kumpanya na meron po tayo. Okay? Congratulations everyone sa lahat po nandito. Talagang ready si Ate Kat. Okay? Congrats kasi syempre, claim muna na tayo na naman yung next kasi itong tatawagin kong tao na to, of course, hindi basta-basta kasi yung background ng taong ito, dati po siyang empleyado. Of course, in the same time, negosyante. Kung ikaw ngayon isa kang negosyante, I know for sure makaka-relate ka dito. And of course, hindi basta-basta yung naging achievement. Kasi isa na sa na-create na Millionaires Club member and one of the global ambassador at travel, local and international, eh hindi ko na po patatagalin pa. Syempre, talagang alam mo yon, deserve ng tao nito na virtual, millions of virtual club. And the same time, syempre, bago ko po tatawagin, tignan ko muna kung ready na ba tayong tao na to para syempre, hindi siya mabigla pag tinawag natin. Okay, and syempre, hindi ko na patatagalin pa. Okay, ready na ba ang lahat? And syempre, talagang virtual clap ang lahat po na nandito sa loob ng event na meron po tayo. And syempre, hindi ko na patatagalin pa. Okay? Ayan, Susana pa siya para ma-spotlight natin. And syempre, hindi ko na patatagalin pa. Please help us welcome the Ambassador Queen, Mentor, Selfa Villarin. Ayan. Yes. Hello, good morning, good afternoon. Okay, so good morning. Good morning sa inyo lahat dyan. So, okay lang ba yung boses ko? Number 8 if clear lang yung boses ko, rinig ba? Klaro ba sa inyo dyan? Klaro, ayan, number 8. Si Jerome talaga, klaro talaga yon. Ayan, so number 8, ayan, marami ako nakikitang nagtatay. And pwede ba din malaman kung saan naabot yung event natin right now? Luzon, international, or saan man kayo sa ibang bansa, sa Dubai ka man, o yan, may Dubai, may Malaysia, ayan. So, halo-halo. So, may nasa Pilipinas, may nasa Pasig, may sa Cebu, diba? May sa Singapore, merong Hong Kong. So, imagine mo, grabe no, good morning sa inyong lahat dyan. Good afternoon and good evening kung anong oras ka man dyan or saan bansa ka man ngayon. So, una sa lahat, ayan, pwede pa natin pasalamatan yung napakagandang nag-host sa akin, yung nag-intro sa akin. So, pwede natin pasalamatan si Coach Jonah P. Simbahon. Ayan, may humahabol pa from Singapore. So, pwede natin pasalamatan si Coach Jonah P. Sa napakagandang energetic talaga na pag-intro sa akin. Di ba? Imaginein mo, intro pa lang, maganda na. Yung kasunod, maganda pa rin yung nag-present o nag-share. Lalo na abangan nyo sa pangatlong sharer, di ba? So, wala bang mapapasalamat kay Coach Jonah P? Ayan, meron.
Okay, thank you. Guys, napakaganda kasi simulan natin yung araw natin sa pasasalamat. Mga tao na nakahalubilo natin ngayon, syempre naman, ano nakita ka? Nakita mo yung community na to, nandito ka sa Zoom, pasalamatan mo din yung nag-send sa'yo ng link na to kasi actually po yung journey namin dito, napaka-inspiring po talaga. So iba't iba kaming mga journey. And baka naman ikaw makarelate ka sa akin right now. Kung isa ka man nanay, isa ka mang anak, or isa ka mang empleyado, or isa ka mang full-time mom, or negosyante ka, I know for sure makarelate po kayo sa akin. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, I share ko lang ng konti yung background ko, yung naging journey ko dito, para at least naman ma-inspire ka. Kasi naniwala ako na kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, mas may matindi pang mga, mas may malala pa na pinagdadaanan kaysa sa'yo. Tama po ba? So, kaway-kaway naman kung ready ka na bang makinig sa journey ko dito, sa success story ko dito. Paki-comment naman ng 31 kasi pinaka-perfect at pinaka-magandang structure po talaga yan, yung 31. Ayan. Paki-type ng 31 kung ready ka na makinig para at least ako naman din po ay makapag-continue at makapag-proceed na din. Kasi yung event na to, napakagandang, para sa akin, napaka-special po to na event. Kasi nga, first time niyo po itong marinig sa akin, nagiging journey ko dito. Yan. So, ayan. So, I'm Selva. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ayan. Ako isa kong typical po talaga na sobrang mahiyain. Yung tipong tao, pag makaharap kita, hindi ako talaga palakaibigan. So ako yung tipong type na tao na sa bahay lang, lalo na yung nagkaasawa na nasa bahay lang lagi na bata, nagtatrabaho, ganun yung nagiging routine ko. Kaya kung ikaw ngayon mahiyain ka man or anong status mo sa buhay, pwede mo talaga itong gawin. Diba? Pwede dito sa mga mahiyain. Okay, so I'm Selva Villarino and binabansagan ang tawag nila sa akin is Ambassador Queen kasi marami na din po talaga tayong natutulungan na din na mga partners natin. Share ko lang yung paano pa ako nag-start. Kasi first time po ito maririnig sa akin. Ayan, so ito siya. My life before I meet in this business. Dati pa ako empleyado, lumaki po kami sa isla ng Bantayan Island. 8 po kaming magkakapatid and ako po yung pang-apat. Lahat po kami na magkakapatid, hindi kami kayang paaralin ng mga magulang ko kasi yung tatay ko mangingisda, yung nanay ko full-time mom. Ang sabi ng nanay ko, mag-aral kayo mabuti para pagka-graduate mo ng high school, kayo na yung bahala magtrabaho kayo. Makahanap kayo ng matitinong trabaho. Hindi sinasabi ng nanay ko na makakahanap ka ng malaking sweldo. So, makahanap ka ng matinong trabaho, pwede ka na mag-sales lady, magtindera, o pwede ka na mag-factory worker. Oo, kaysa naman daw magiging katulong ako, 'di ba? Normally pag wala kang hindi mo natapos yung high school mo, ang bagsak mo talaga is katulong ka. Tama ba? So, pinagsikapan ko, nakapag-graduate ako ng high school, din lumuwas pa ako ng Cebu. Nung pagdating ko po sa Cebu, kasi nasa isla kami, pagdating ko po ng Cebu, nag-a-apply po ako ng trabaho. Ayan, nag-apply pa ako ng trabaho as a sales lady at the age of 17 years old. Ayan, ganun po ako ka-independent kasi lumaki po kami sa isla na sobrang hirap na tipong na lumalaki po kami. Ang laging naririnig ko sa nanay ko, walang pera, crisis, laging mag-aaway ang nanay at tatay ko dahil sa pera. So ayun siya. So nung lumuwas po ako ng Cebu, nung lumuwas po ako ng isla kasi nagpa-Cebu na ako, imaginein mo, dahil sa kagustuhan ko at malaki yung pangarap ko na gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral, so nag-working student po ako. Sa nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako ng yung schedule ng klase ko ay 7 a.m. until 12 noon. And trabaho ko naman alas 2 ng hapon, straight na po yan hanggang alas 9 ng gabi. Working student po ako at may mga kapatid pa din pa akong pinapaaral ng college. Okay, ganun po ako kasipag. And then to cut the long story short, naawa ko sa sarili ko kasi mahirap kaya mag-working student. Tapos may ginagastusan ka pa ng kapatid mo din. So ayun siya. So naagang mag-asawa. So hindi ako natapos ng pag-aaral.
dito po nakita yung reality ng buhay. Diba? So nag-aga na mag-asawa, yun sa first picture, yan yung picture ko, yung bago kami nag-asawa, yung maliit pa yung mga anak ko, and yung sa gitna naman, yan si Coach Steve, kung sino yung nakakilala. Yan po yung malaking mataba. Ayan. Siya po yan, yung bit-bit ko naman, si Coach Vince po yan. And hindi ko alam na yan pala yung mga hinawak-hawakan ko, yan pala yung mga agila ko, no? Grabe. And yun na, nagmumotor kami ng partner ko. So, yan po yung nagiging, actually para sa amin, blessing na yung motor eh. Akala ko pag may motor ka, parang sumasako dati, parang nasa heaven ka na eh. Ang sarap pala ng feeling na nakamotor ka, tama? Yung walang-wala ka, tapos bigla ka nakamotor. Grabe. So, ganun po siya. And syempre naman, ito po yung pinaka-deepest why ko. Bakit nagsipag ako? Bakit pag may opportunity na makita ko, as long as legal, as long as ethical, as long as moral, ginagrab ko po talaga yon. Kaya marami pa akong sinusubukan ng mga negosyo. And ayan, yung why ko, syempre yung partner ko, kasi very hardworking, and syempre naman yung mga anak ko, ayan, yan yung pinaka reason ko talaga. So yan yung tatlo ko pong anak. Syempre may parents. Ayun yung ito yung reason ko. Kasi sabi nga nila, kung kahapon na narinig kayo sa mga nag-share, if you know your why, the how is easy, or yung negosyo madali na lang. Kahit hindi ka tuturuan ng coach mo, mentor mo, moment na bakit mo siya ginagawa, or bakit pumasok ka sa community na to, or bakit pumasok ka sa AGG, hindi na kailangan na ikaw na yung may kusa ka na. Ikaw na yung gagawa kasi alam mo yung reason mo. Para pagiging OFW po yan. Kaya nga, sa dami-dami pong mga narinig natin na issues na nangyari sa ibang bansa, pero pinilit po natin itaya yung buhay natin kasi for the reason, sa pamilya natin, para sa mga anak natin, sa mga magulang dito, ano nga, hanggat kaya yung makakaya natin. Pag anak yung pinag-usapan, walang hindi kaya nating gawin. Relate ba mga magulang dito? Kaway-kaway naman dyan kung ikaw isa sa mga magulang na nanay na kagaya ko, na willing mag-sacrifice, willing magtiis para lang sa ikagaganda ng buhay ng pamilya. Okay, so next, ayan siya. Yung journey ko begins dito sa negosyo na to. Guys, when I was started sa business way back 2011, ginagawa ko po siya yung negosyo. Ayan. So yan yung nagiging picture ko before I meet in this business. Ayan, dyan ako nagsimulang nangarap na akala ko doon na lang ako sa isang bahay kasi wala na pong matanggap sa akin, nagtatrabaho ako. Bakit? Pag high school graduate ka, alam naman natin na sa Pilipinas, meron silang sinasabing na age limit. Pag-apply ka, 18 to 25 years old. 18 to 24 years old, yun yung age limit. Pag lagpas ka na ng 25, 26, mahirapan ka na mag-apply ng trabaho kasi contractual ako eh. So every 6 months, palipat-lipat po ako. Maabot po talaga yun ng 9 years. And yung asawa ko naman, 13 years nagtatrabaho. Then, kumusta yung 13 years niya? Alam mo, sa totoo lang, yung 13 years niya, halos 10 years ng buhay niya, nakasanla yung ATM niya. Kaya nung nangyari, nung nakita ko tong negosyo na to, ang unang-una pinaka-achievement ko po talaga is nakuha ko po yung ATM niya na matagal na pagtatalaga na sanla na hindi niya alam yung username, yung password ng ATM niya. Kasi pag the moment na makapagbayad na, makapagpulipid na ng sanla niya na ATM na pera, magre-renew na po ulit. renew. Meron bang nakarelate dito? Kaway-kaway naman dyan. Congratulations. Dahil nandito ka sa community na to, may pag-asa ka na gumanda yung buhay mo. Ayan, so yun yung pinaka-first achievement ko yung ginagawa ko yung negosyo. Again, nag-umpisa lang talaga ito sa, na-curious lang, nagtanong, ayan, kung paano na-inspire, kung paano na kaya nila, nagpa-picture pa po ako dyan sa mga nagiging car achiever. Kasi baliw na baliw po talaga ako. Sabi ko, kaya pala, kasi may nakita ako dito na nag-share, dating labandera, gumanda yung buhay, may tricycle driver, gumanda yung buhay, may grade 5, may grade 6. Sabi ko, kung nakaya ng grade 5, kung nakaya ng isang grade 6, it is mas hamak, mas kaya ko kasi nakapagtapos ako ng high school. Tama ba? So, fast forward, ayan, ito yung mga ginagawa ko talaga serious yung business. Actually, yung asawa ko, sobra din po talaga yung mahiyain. Pero sabi ko nga, kung alam mo lang yung reason mo, bakit mo siya gagawin,
ang hindi mo kayang gawin, magagawa mo talaga. Diba? Kasi pamilya yung nakasalalay. Mga anak mo yung nakasalalay. Imaginein mo, kailangan namin kumausap ng mga tao dyan kasi pag uwi namin na bahay, walang kakainin yung mga anak namin. Kahit po, tinitirahan namin yan, kahit nasa naliligo pa yan sa beach, kahit sa may magtambay sa ilalim ng punuan, pepresentahan namin yan. Pagpapasok kami ng mall, kakausapin ko yung gwardya, wala pa akong pinapalagpas na tao. Kahit sa karinderya, kahit sa carbon, lahat po yan. Yan yung offline activities namin before, way back 2011. Pero imaginein mo, sobrang ganda din na ma-experience namin na may experience yan ngayon, no? Ngayon bakit? Puro na online ngayon, tama ba? Pero yung experience namin dito sa offline, yan yung nagpapatibay talaga sa amin. So ayan siya. Next, ayan, eto na. Actually guys, hindi ko sinasama yung mga anak ko dito dahil sa negosyo. Actually, pinaka-reason bakit ko po yan sila sinasama, kasi pag nasa bahay sila, umaalis ng bahay. Walang nagbabantay sa kanila. Kaya mas better na dinadala ko po talaga sila sa kung saan kami may activity. Kaya pinaka-goal ko, nung nag-start ako dito, nangarap talaga ako magkasasakyan. Kasi gusto ko iparanas o iparamdam sa mga anak ko gaano ka comfortable pag may sasakyan ka. Kasi tuwi pong hinahatid ko yung mga anak ko paaralan, makikita ko po may dumadaan na sumasakay sila ng sasakyan, yung anak nila pinapakain while nagda-drive papuntang school and nakahanger yung uniform. Sabi ko, ano kayang feeling ng ganon? Tama. Kaya, nung nakita ko to na opportunity, marami nagka-resulta. Sabi ko, kung nakaya nila, itis masama, kaya ko din. Tama ba? So, nineryoso ko yung business. Nangarap ako, hindi po para sa sarili ko, kundi para sa, para sa anak ko. Ayan. Para sa mga anak ko. And syempre naman, yun yung nangyari sa atin, guys. Imagine mo yung buhay na nangyari. Sinama ko po yan. Sa isang province yan, napupunta sa office, di ba? Yan, yung picture po namin yan. Kompleto po kami dyan. Kahit saan, dinadala ko po yung mga anak ko basta walang klase, walang pasok, ay nakapag-attend din sila ng mga training. Meaning, yung purpose ko, na dinadala ko lang sila para lang kasi walang maiwan sa bahay. Pero hindi ko alam na yung palang mga times na mag-attend sila ng training is may impact na pala sa ganun sa kanila. Kaya napaka-importante pala yung environment na ginagalawan natin lalo na sa mga anak natin. So next, ayan, ito yung pinaka-sarap sa buhay na nangyari sa akin. Bakit? Ever since na nagtrabaho ako for 9 years, 13 years sa asawa ko, never po kami nakakain ng Jollibee, nabuo kami pamilya. Diba? Naalala ko, pag tuwing si Coach Day, binibila lang po namin yan ng Jollibee that time. Kasi siya pa yung panganay namin. Pero siya lang kumakain, ako hindi na. Hindi na rin makakain yung asawa ko. Bakit? Out of budget na. Imagine mo, yung burger dati, may price na yon, may drinks na, may kasama paglaruan, 39 pesos pa yon. Pero sa panahon ngayon, burger at saka fries, drinks, 100 plus na. So meaning, nagbabago po talaga. Kumbaga, lumalaki po talaga yung gastos. Yung bilihin tumataas. Nung sumali na kami dito, sineryoso, kumakain po kami sa mga mahal na mga restaurant na kasama po yung pamilya ko. Kasama po yung mga anak ko, makapag-celebrate kami, na kumakain sa labas. Alam nyo, napakasimple lang talaga ng happiness ko. Makakain lang sa labas. Kasi hindi namin yun na-experience. And ito pa, yung isa pa naka-ultimate pray ko po, bago pa ako dumating sa business na to, ang pinipray ko talaga, Lord, bigyan mo ko ng opportunity na yung Sunday, ibigay mo naman sa akin. Kasi nga, yung asawa ko, nagtatrabaho po yan sa SM. Ako din, nagtatrabaho din ako sa SM. Sa mga nakaranas nagtrabaho ng mga mall o mga department store, walang day off po yan pag weekend. Tama ba? Yung mga kapitbahay namin tuwing Sunday, lahat sila buong pamilya magsisimba. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo lang ako ng opportunity. Yung Sunday, bibigay ko po yan sa'yo. So, yun yung pinakamaganda na ginayari sa amin. Yung magkakasama po kami pamilya. Actually, yung mga nasa picture na yan, nandito ako na yung mahawak yan kasi malaki yung mga anak ko talaga sa lola nila. Ayan. So, bumabawi po talaga ako. Kaya napaka-importante po sa akin yung oras.
lalo na pag OFW ka, tanungin mo lang sarili mo kailan mo balak mag for good. Kasi para sa akin yung pera, kaya mo na makitain sa Pilipinas eh. Hindi pa ako naniniwala na yung pera na sa abroad. Bakit? Kung ang pera na sa abroad, bakit ang daming bigger doon? May mga tao din na malilimos doon sa ibang bansa. Tama ba? So yun siya. Next, ano siya? Ito yung pinaka maganda guys is na kapag dahil sa sipag po natin, na kapag na-promote po tayo as global ambassador, nagiging part din tayo ng Millionaires Club and nagiging part din tayo ng Top 500, yan yung magiging bunga na pinaghirapan mo dito. Na po ng negosyo na meron tayo. Kasi since day one po, yung effort mo, counted po yan. Counted po yan. Actually, napakaganda kasi nga sa negosyo natin. Hindi naman to pauna-unahan eh. Diba? Pasipagan po ito. So next, ayan, isa yung sabi ko kanina, ito yung pinaka gusto kong i-experience sa family ko. Yung ma-experience nila na, alam mo yon na gusto ko makita, ano kaya yung tsura nila pag nasasakyan sila. Diba? Ganun po siya kaganda yung nangyari sa amin. So, yun yung isa din sa pinagpapasalamatan ko sa community na to, sa company na to. And syempre naman sa tao na nagdala sa akin dito. Bakit? Wala naman ako dito tao na nagdala sa akin. And next, yan. And pandemic dumating. Way back 2000, pumasok yung pandemic. So, yung pandemic guys, yung market namin offline yon. Sanay po kami sa kausap ng tao, sanay po kami bumabiyahe. Luzon, Visayas, Mindanao, binabiyahe ko po yan. Kaya ilang business po ako nakapunta ng Davao, ng Negros, ng Leyte, lahat po yan, North, South, na pinupuntahan, kinikutan ko po yan. Ganun pa ako kasipag. And then dumating yung COVID-19, walang biyahe, bawal lumabas, pure online. Kumbaga yung transition ko, napakahirap. 20% na lang battery. Yan. And shifting to traditional to from network marketing from AGG, nagsiship po ako into traditional business. Kasi hindi namin alam paano mabuhay. Tama ba? Kasi bawal lumabas, takot lumabas. So hindi pa ako marunong mag-online. Kaya nag-traditional business na kami po. So far, okay. But sa alam naman natin sa negosyo, sometimes up, sometimes down. So yun, hindi nagtagal. I think mga 2 years to 3 years na ata yung traditional business namin o 4. Ganon. Nag-down po siya. Nalugi. Ayan, nalugi po siya. And ang pinaka-worst pa nun, daming utang. May nakarelate ba? May mga tao ba dito na may binabayaran ng mga utang? Kagaya ko, may nakarelate ba? O ako lang ang may utang dito sa Zoom na to. Diba? So, yun. Yan isa sa mga pinaka-worst na nangyari sa amin. Na-down pa yung negosyo namin, bound sa utang, nagkasakit pa ako, diba? Ganon. So, hanggang sa nakita ko po talaga yung negosyo na AGG, yung online platform. Ngayon, ikukwento ko po. Pero kunting realization lang. Sa mga OFW, alam ko pag-uwi mo ng Pilipinas, ang goal mo lang is makapagnegosyo ka. Tama? Kasi marami ako nakita OFW na pag-uwi ko ng Pilipinas, magsari-sari store ako or ng baboy, di ba? So marami pwede consider mo pag OFW ka, pag uwi mo ng Pilipinas, para hindi maubos yung pera mo, hindi ka na babalik ng abroad, ito yung gagawin mo, magnenegosyo ka. Guys, galing na po kami sa pagta-traditional business. Imaginein mo, pag ikaw magnenegosyo ka, kailangan mo talaga ng malaking puhunan o pwesto, di ba? Kailangan mo din talaga ng maraming stocks. Actually, kailangan may pundo ka dyan eh. Kasi pag yan lang yung inaasahan mo at hindi ka pa marunong magdala ng business mo, nako, baon ka talaga sa utang. Mangungutang. Ang dami kayang magre-recruit na mangungutang. Tama, oy, utang nga dito, utang. Papautangin ka talaga nila kasi may negosyo ka. Alam nila na kaya mo magbayad end of the day or end of the month, di ba? So ngayon, ang pinaka-worst sa traditional business, pag wala kang benta, obligado ka pa rin mababayad ng renta, tubig, kuryente, at obligado ka pa rin sumasahod ng tao kung may mga tao ka. Tapos ito pa, may mga crisis din yan. Di ba? Maapektado sa pandemic, apektado sa bagyo, sa lindol. Actually, naranasan na po namin yan. And some nang happen before,
sa Bantayan Island, yung Yolanda. If you're familiar po sa Yolanda, meron akong sinishare sa business. Ang sabi niya sa akin, Selva, ayoko ng negosyo mo. Bakit? Stable na ako. Maganda na yung takbo ng negosyo ko kasi may poultry ako. Maganda yung takbo ng business, guys. Imaginein mo dumating po yung Yolanda. Poultry niya po, wina-wash out. Lahat sira, wala na siyang negosyo. And then after 2 days, tumawag sa akin. Sabi niya sa akin, Selpa, ano nga yung negosyo mo? So meaning, kung ano mang sitwasyon mo ngayon, huwag kang makampante kung may sahod ka every month. Hindi natin yung sitwasyon. Mas mainam na yon na meron kang backup. Actually, ang sasakyan ko, hindi po yan bumabiyahe na 4 lang yung gulong. Meron po yung reserva. Nakatago po yan. Kasi anong gawin sa biyahe niya, pag anong mangyari sa gulong niya or masira siya, pwede mapalitan ka agad para continue pa rin yung biyahe. Now, anong relate po sa business natin? Sa pinag-uusapan natin, huwag kang trabaho mo, baka bukas tanggalit ka ng amo mo. Tama ba? Or baka bukas hindi kaya ng katawan mo. Tama ba? So, mas mainam na yun na meron kang reserva. And pag matumal yung negosyo mo, kailangan mo din talaga magbayad. May mga utang ka, may mga bills ka. Diba? Tapos ito pa yung pinaka-worst, yung bantay mo, kailangan din talaga ng bantayan. Kung ikaw nga magbabantay ng sarili mong negosyo, malulugi pa, how much more kung pinapadala mo sa ibang tao. Kaya maraming OFW na nagkaroon ng negosyo, pinamanage sila sa pamilya nila, after lang months lang, wala na negosyo. Diba? So, ano pa, kahit okay ang kita, mahirap kang mag-leverage or ma-duplicate, mahirap kang mag-expand. Kasi kailangan talaga meron kasi tinatawag na human factor. Tama ba? So ngayon, ano po yung nangyari sa amin? Bakit na sobrang grateful ako? Actually, napapasalamat ako sa nangyari sa negosyo namin. Alam niyo kung bakit? Kung hindi po dumating yung pandemic, yung crisis, nako po, hindi po talaga ako ma-open up sa online marketing or sa digital era na meron tayo ngayon. Ayun, ito na yung tinatawag kong era. Guys, imaginein mo, ako yung tipong tao na hindi ako marunong mag-online. So pumasok po ako, nakausap ko yung mentor ko online, and since hindi pa ako pwede makalipad sa Manila kasi ayaw na ayaw ng asawa ko kasi yung asawa ko na negative na din talaga sa business. Oh, nanega na kasi nga nung pandemic talaga na yun, walang mangyari, walang magagawa kasi bawal lumabas. Nung pumutok po yung online, ang dami pong kumikita. Imagine mo yung anak ko po nag-aaral po yan as marine student. Dinamay ko, pinapadala ko yan sa Manila, hindi alam ng asawa ko yun. Kaya nung unang flight niya, that was April, hindi natuloy. Kaya yung date na yan na pag-flight nila, that was June na. Ganon siya kasi nga, ayaw talaga ng asawa ko. Yung time na gusto na umalis ng asawa ko sa bahay namin. Kasi nga, kahit naman siguro ikaw asawa ko, ganun yung gagawin ko din sa partner ko, sa partner mo, di ba? Ganun din yung magagalit din talaga yon. Pero sineryoso namin. Okay? Pinapalamig muna namin yung sitwasyon, kaya June na yan nakalipad. Noong nakita na ang asawa ko na kumikita na yung anak ko, doon na po siya naging positibo. Ang mga bagay, guys, ka, baka ayaw ng asawa mo, ayaw ng kapatid mo, ayaw ng magulang mo, huwag kang makinig. Ipakita mo lang sa kanya na totoo yung negosyo mo, bilisan mo lang din kumita para sila maniniwala sa iyo. Kasi as long as wala kang prueba, hindi pa talaga mamaniwala yan. Tama? So, next, ayan, the hustle with purpose. Nakita ko na gaano kaganda ang potensyal ng online market, ng online world. Sumabay po ako sa Manila. Ayan, naging 2 na po kami ng anak ko. Pumayag na yung asawa ko. Ganon siya. Ganon po ka-influence. Ganon po ka-influence pag kumikita ka na. Sumusuporta po talaga yung pamilya mo. Totoo po yun. Kahit yung yung tao na pinaka-negative sa buhay mo, the moment na improve yung buhay mo, may nabago sa'yo, maniniwala yan. At yan magiging one supportive sa'yo. Ayan, so next. Ayan, so hindi po madali kasi nagkasakit din po talaga ako. Yung sakit ko po, matagal na po yan. Dinadala-dala ko lang po. Kasi naniwala ako dito sa nandito ngayon sa Zoom na to. Likas na sarili natin o likas ng agali natin. The moment na may sakit tayo, may naramdaman. As long as kaya pa natin, hindi naman tayo mapapacheck up eh. Kasi unang-una,
Dalawang rason yan. Bakit ayaw mo magpa-check up? Takot ka malaman yung sakit mo? Takot ka kung magkano yung babayaran mo kasi wala tayong pera. Ganun po, kaya hindi po ako nagpapa-check up that time. And then lumala nang lumala po siya. The good thing po, napakaganda po ng products natin. At yan po yung naging nakapagbigay din talaga sa akin ng sobrang belief po talaga sa company natin. Kasi yung mga products po natin, di kalidad po yan. Hindi po tayo napapalabas ng product na hindi po siya effective. Napaka-effective po lahat ng products natin. Kung mga magtatanong ka sa mga products, itanong po yan sa mga coach mo, ang mga mentors mo. So, ganun po siya. Ito, schedule ko na sana operation this year, 2025 last March. Hindi po yan natuloy dahil po sa products natin na complete at saka Angel A. Yan po talaga yung sineryoso kong iniinom. Ganon po siya kaganda. And next, ayan, nakapag-travel dito. Imaginein mo, sobrang ganda po talaga ng balik ng sipag mo dito sa negosyo na meron tayo. At imagine mo, yung negosyo pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa 4 na sulok ka ng kwarto mo, o kahit napaka-stricta ng amo mo, kayang-kaya mo gawin yung business. Para-paraan lang yan, guys. Sabi nga pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Meron pa akong leader sa Hong Kong. Actually po, sa CR lang po siya nagdudot-dot ng cellphone, pero kumita po ng malaki. So, sa anong point ko? Depende na lang kung nag-focus ka sa dahilan or nag-focus ka sa solution. Kasi imaginein mo, lahat ng efforts mo dito rewarded talaga. Travel, local, international, limit. Nakapag-Baguio tayo, nakapag-Batangas, nakapag-Tagaytay, nakapag-La Union. Diba? Ang dami. Nakapag-surf din kami dyan. Diba? Nakapag-Wensha, nakapag-movie. Diba? Na ang pinakamaganda din nangyari kasi nga hawak mo yung oras mo. At imaginein mo, during mag-life, a lifestyle, kasama ko po yung pamilya ko, kasama po yung mga anak ko. Ganun po siya kaganda. At dito lang po yan na experience sa community na meron tayo. Dito lang po yan sa AGG. And hindi lang po local yung nakapag-travel natin, nakapunta din po tayo ng Hong Kong. Actually, first time po dati. Grabe. Doon ko po nakita ang realidad ng OFW sa Hong Kong. Don't get me wrong, pero akala ko kasi before, kaya nga nangarap ako mag-abroad kasi pag mag-abroad ka, gaganda yung buhay. Kasi may kapatid po akong OFW po sa bansang Hong Kong. Hindi po makapagpadala sa amin ng pera. And nung nakapunta po ako sa Hong Kong, actually nakita pa kami ng kapatid ko sa Hong Kong. Nung Sunday kasi meron tayong event doon sa Hong Kong. Nandun ang daming, pag Sunday pala, ang daming mga OFWs na nandun sa parang plaza nila. Naghahatid sila ng karton, diba, alam mo yun, sabi ko, akala ko yung OFW, maganda yung buhay. As in, nagtitipid din pala sila, nakahiga lang sila sa karton. Sabi ko, doon ko kasi pangarap ko mag-abroad Sabi ko nga, Lord, salamat. Bakit? Yung pangarap ko na magtrabaho sa abroad, kaya pala hindi natuloy. Kasi napakaganda pala ng plano mo sa akin. Pinapunta niyo po ako sa abroad para magbakasyon. And imagine mo guys, pag mag-travel po yung company, buffet po yun, and 5-star hotel. Walang katulad po yun. Mas marami ang pagkain doon. Sa Pilipinas, baliktad. Pag may birthday, may fiesta, mas marami ang tao kaysa kain, di ba? Ganun po siya kalupit. And syempre, nakapag-Korea din tayo. Katas po lahat yan ng sipag. Ni piso, wala pa akong ginagastos niyan. Buffet pa rin, 5-star hotel. Ang daming mga Koreano doon, di ba? Ang daming opa doon. Di ba? Super ganda. Bakit lahat po yan bayad yan Ang company na po nag-shoulder niyan. Ang ginagawa ko lang, sinipagan ko lang. Ganon po siya kaganda. And syempre, ang goal ko, makapag-abroad, makabalik abroad magbakasyon para kasama ko yung family ko, and kasama ko yung mga grupo ko. Yan. And syempre naman, mga leaders natin na kumikita ng 200,000. Ayan. May sabo. Ito, ang una, siguro kilala naman siguro ng karamihan. Dati po yung construction worker. Si Paul naman yung bunso ko. And syempre naman si Vince. Actually, family business na nito talaga namin to ginagawa. Yung point, alam mo yung tipong kumikita pa yung asawa mo, kumikita pa yung lahat ng anak mo. So, ganun po siya kaganda. So, thank you so much sa AGJ. And, syempre naman, meron din tayong mga 100K achiever dito sa community natin. And mga OFWs din na kumikita sa atin. And syempre naman, guys,
may mga OFW din tayo na nakapag for good. Ang ginagawa na rin nila full-time yung negosyo na meron tayo. Next, ayan, ito yung ano ko talaga, yung pinaka-happiest na kasama po kami, family, hawak mo yung oras namin. And imaginein mo, kumikita kami and family business na ito namin ito ginagawa. Sa mga OFW right now, napakaswerte mo na nakita mo tong negosyo na meron kang support system, may sistema, may mga coach ka, na alam mo yun nga gumagawa ng ganitong event. Ang gustong-gusto ko lang din talagang pasalamatan isa sa mga founder, di ba? Founder ng RDA Cementor Apple Bagatan. Din isa din talaga yan sa nagiging ano ko din talaga, katuwang, inspirasyon din sa ganitong business na meron tayo. Kumbaga guys, ginawa ko namin to yung negosyo na to. Hindi namin to kaya kung kami lang. Nagiging ganito lang kami kasi we have team support. Meron po tayong support ng company, support ng community, at meron po tayong sistema. And ikaw ngayon, pag OFW ka, huwag ka na magdalawang isip na baka mawala yan. Diba? Alam ko, ikaw ay mamawawala, hindi yung company. Kasi nag-start pa ako dito 2011, ilang dekada na ho. Tama ba? Kaya bakit po ito pa rin yung pinili ko na business or ito pa rin pinili ko na gusto kong buhay. Bakit? Alam niyo ho, marami na pa akong naranasan ng mga negosyo and marami din ako nakikita na maganda yung mga trabaho, maganda yung buhay nila. Pero ano yung naka-advantage sa community natin as sa AGG, hindi na kailangan na experience. Hindi mo na kailangan ng malaking kapital. Start ka sa business at never mo gawin yung negosyo na mag-isa. Ganon po siya kaganda. Imaginein mo, kahit saan-saan tayong lahat, iba-iba tayong mga parents, iba-iba tayong mga magulang, pero andito tayo sa community na to, nagtutulungan para sa pangarap natin. Tama? Sa labas, hindi mo yan makikita. Pag nagtatrabaho ka, pag makapagkasama ka, pag may kasama kang sip-sip, nako, malas ka talaga. Tama ba? Dito sa negosyo natin, naghihilan po tayo pataas. Nagtutulungan tayo para umangat lahat ng niwala sa AGG or sa community na meron tayo. Kaya kung ikaw andito nga ngayon, na member ka na, huwag ka na patumpik-tumpik pa. Sayang yung oras. Tama ba? Sayang yung oras. Gawin mo lang talaga siya seryoso. Kasi yun yung nangyari sa amin eh. Ginagawa talaga namin seryoso yung business. Despite sa daming challenges, actually hindi po siya instant. Hindi po siya smooth yung journey namin. Pero guys, nanatili pa rin kaming matatag, matibay kasi hindi kami pwedeng alam mo yon, hindi kami pwedeng mapanghinaan. Alam niyo bakit? Ang dami pong nakasalalay na buhay sa amin. So, kung ikaw yung coach mo, active, supportive, at nagpapalo up sa'yo, papapasalamat ka kasi yan ang tunay na anghel sa buhay mo na para umangat ka rin sa sitwasyon mo na meron ka. So, before po ako magtatapos, ito na yung gusto kong iwan. Actually, napaka-basic to, napaka-importante nito na kailangan alam mo yung desisyon mo na ginagawa mo ngayon. Kasi po, wala po nandito sa Zoom na hindi nakaranas ng ganyang sitwasyon. Wala pong member dito na sinusuportahan agad ng pamilya. Tama? Ang unang ma-experience dito guys, discouragement lahat ng kakilala mo, discouragement ng pamilya mo, discouragement ng asawa mo, discouragement sa mga tao na mga kasama mo sa trabaho. Pero guys, ang tanong ko lang sa'yo, when was time na nag-decide ka para sa sarili mo? Tama ba? Kasi kasaramihan sa atin, nagdesisyon tayo. Sabi nga dito, most people fail because they follow the opinion of friends, family, and neighbors instead of trusting their own vision. Yan yung pinakamasakit guys kung tayo ang rason, ang desisyon natin, nakadepende sa jowa, nakadepende sa ibang tao. Guys, ikaw at ikaw pa rin yung lalaban sa buhay. Ang sa akin lang, bakit ko po ito siya nagustuhan, at sobra pa akong na-in love, kasi unang-una, bibigyan ka ng protection. Hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo, magkakaroon ka din ng lifetime business. Diba, habang buhay mo papakanibangan, pakikinabangan. Guys, pwede nyo pong mapamana yung negosyo na meron tayo. Sa amo mo ngayon or empleyado ka ngayon, kahit anong ranggo mo, kung OFW ka man, kung ilang dekada ka na sa amo mo kasi mabait yung amo mo, pero one thing for sure, hindi pwede sahuran yung pamilya mo ng amo mo. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, Madam,
'Diba? Ano pa yan? Madam, sir, ano pa yung tawag niyo sa mga amo mo? Madam, pwede bang sahuran yung asawa ko kasi walang trabaho sa Pilipinas? Di ba hindi? Guys, sa negosyo na meron tayo, actually, this is truly a family business and a truly a helping business. Imagine mo guys, enjoy mo yung family mo, enjoy mo yung anak mo, enjoy mo yung asawa mo. Kahit ikaw lang yung nagtatrabaho sa negosyo natin, pero kumikita yung buong pamilya mo. Ayan guys, share ko sa iyo guys and I know for sure na isa ka din talaga na-inspire sa kwento ko and I know na ikaw ka din, alam ko na excited ka na din na magiging part or gawin mo na seryoso kung member ka na. Again, this is Coach Alpan Villarino ang nasasabing to God be the glory. Di babalik na po kita sa pinaka ganda mo nating host. Coach Jonape. Yes, 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 yes. Thank you so much, mentor, sa napakalupit at napaka-inspiring, 'di ba? Na pag-share niyo po sa amin ng success journey dito sa IGG. And of course, paulanan naman din natin diyan ng gratitude message si mentor, 'di ba? Kasi syempre hindi basta-basta. Okay, despite sa sobrang daming napagdaanan, pero worth it talaga pag pinaglaban yung mga pangarap sa buhay. And of course, syempre, thank you so much, mentor. Ayan, and kung ikaw ngayon na-inspired ka, na-realize mo yung bagay-bagay, so definitely, di ba, talagang isa na yan. Okay, sa the moment na mag-take action ka today, kung ikaw definitely, talagang mag-decide ka na gumawa ka ng paraan na maging part ka sa community natin. Kasi kung ano yung naging, alam mo yun, kung ano yung naging sitwasyon ni mentor ngayon, ano yung naging best life niya today, yan din yung mararanasan mo the moment na sinimulan mo at sineryoso mo ang ganitong negosyo. Okay, talagang sobrang dami, no? And at the same time, of course, syempre po, mentor. Ayan. So, bale, invite kita dito ulit sa screen kasi meron din tayong mga few question. Okay, nagaling din po ito sa mga kababayan dito na mga OFW, 'di ba, na may mga something katanungan sila, siguro gusto nila ng tips and advice. Okay, para sa inyo po, mentor. Ayun. Okay, so bali okay lang naman sa iyo, mentor, na may mga something katanungan po kami sa inyo. Yes, yes po. Yun. Ayan. So, bali po, mentor, yung isa sa mga nagtanong kasi dito, mentor, nung nag-umpisa po kayo, ano yung pinakamalupit na ginawa mong paraan para maging part ka dito sa team natin? Napakaganda ng tanong, no? Actually, una-una, mapasalamat ako sa nagtanong na niya, no? Actually, nung nag-start kami dito sa business, ang tanong is, paano ko, pinakauna-unang ginawa kong paraan, isa lang, nangutang ako. Kasi sa experience ko kasi, marami na akong tinawid sa buhay eh. Marami akong na pinagdadaanan. So, kumbaga, marami na din ako, kumbaga hindi bago sa akin yung pangungutang. Kasi before pa ako na-involve dito sa business, marami talaga akong utang. Sabi ko, kailangan kong mangutang talaga para makapag-start ako. Kasi hindi ko alam kung saan ako hanap ng paraan eh. So ang ginagawa ko, nag-renew po ako sa niloloan ko. Pag-renew ko po, pinapasok ko dito sa business. Then akala ng asawa ko, nire-renew ko yun para pang ano namin, tawag doon, dagdag ng puhunan. Napapagod na ako sa kakautang, kakarinyo, para ano na naman, idagdag ulit sa tindahan namin. So, ang nangyari, ang ginawa ko, coach, kailangan ko mangutang para pang sumali ko dito sa business kasi napapagod na po ako ng pangutang. In short, yung pangutang ko na pang-start ko dito, yun yung solusyon na matutugukan na yung yung utang ko, yung pangutang. Kasi as long as na wala kang ibang ginagawa na pagbabago, wala talagang mababago. Same cycle pa rin. Imaginein mo, for almost 11 years na yung asawa ko 13 years na nagtatrabaho. TM niya nakasanla, dalawa na kami nagtatrabaho, kulang pa rin. So, kaya nung nakita ko tong negosyo na to, yung utang sa akin, hindi na issue sa akin yan. Yung iba nga, mangungutang sila pag birthday, pag fiesta, pa-impress sa ibang tao, di ba? Pag malaki yung nangungutang yung kapitbahay mo ng malaking touchscreen na TV, mangungutang ka din, di ba? Yung mga ugali na mga ganun, i-apply natin yan dito sa business. Kasi alam ko, one thing for sure,
talaga yung susi para mabago yung buhay. May libro din kasi ako nabasa na if you want to change, you have to change. No one permanent in this world rather than change, and change is equal to growth. So kailangan may baguhin ka talaga. So wag ka matakot mangutang pang start mo dito sa business. Wag ka matakot. Kasi yan yung magiging motivation. Actually, meron din akong kwento ko lang. Meron akong natutulungan dito na isa po siyang driver ng company. Sobrang tagal na po niya sa trabaho sa amo niya, mga almost 20 years na. And nung Yolanda, nasira yung bahay nila. So ngayon, nag-cash advance sa amo niya. Tapos cash advance, pinaka-cash advance sa I think mga 15,000 natin yata yun, 16. So pinaka-cash advance sa amo niya, and na that time siya na wala pa siyang hawak ng pera and nag-cash advance siya, pinapasok niya po dito sa business na meron tayo. Imaginein mo, yung goal niya is yung alam mo yung sira ng kasi tumutulog kasi yung tubig eh. Yun yung goal niya na mapaayos yung kisame ng bahay nila. Pero pinapasok niya dito sa business. And imaginein mo, after ilang months, after 6 months, nabalitaan ko na yung bahay nila nagiging konkreto na. Yan yung mga desisyon na ginagawa niya. Sacrifice ang tawag nun eh. Parang meron siyang pina-priority na ito muna ipa-priority ko kasi pag kumita ako, mapapagawa ako na magandang bahay na gusto ko. Ganun siya. Kumbaga yung pera niya, pinapasok niya muna sa business at yung kinikita niya, yun yung pinapagawa niya na bahay. So walang lakas ng loob lang talaga. Mangutang ka, pang start mo dito, huwag kang matakot. Ang takot mangutang yung hindi magbayad. Ganun lang yan. Ayop na nasagot ko yan, Coach Jonape. Yun. Ayan, thank you so much, mentor. Yes, tama nga naman talaga, 'di ba? Okay lang naman mangutang. The moment ilaan mo sa negosyo kasi pag nagnegosyo ka, pag kumita ka, definitely yan na yung ipapagawa mo ng sobrang malaking bahay at Yes. makakabayad ka pa sa utang mo. Okay, thank you so much, mentor. I hope na talagang nagising siya sa mga nagtatanong diyan. Okay, and syempre po, mentor, yung isa din sa katanungan namin sa inyo is talagang ano naman po yung masasabi mo sa mga OFW po na nandito, na mga viewers natin sa loob ng Zoom na to, na nag-iisip pa until now and pag-ipunan pa daw nila puhunan. Actually, Coach Joe, ano yan eh, common yan eh, pag-iipunan. Pero lagi kong sinasabi, ilang years ka na po ba sa abroad? Pag sinasabi niya na 3 months, sinasabi naman 6 months, yung worst pa nun, years na. Iba, years pa nun, 10 years na. Mas sinasabi sa akin na gusto-gusto kong sumali pero pag-iipunan ko muna. Lagi kong sagot sa kanila, ang laging sagot, magandang sagot niya dyan, Coach Sonabe, mahirapan talaga tayo makapag-ipon. Totoo po yan. At never po yan, never mangyari yan na makapag-ipon tayo. Bakit to? Every month po kasi tayo napapadala eh. And yung sahod natin, nakadesign po yan na gastos. Pinapadala yan sa Pilipinas. Kahit sasabihin natin na may naipon kang pera ngayon, after next day, bukas, may magte-text sa yung family mo, na gano'n, nangailangan ng pera at ikaw naman OFW ka, hindi ka naman talaga makatanggi-tanggi. 'Di ba? Kaya sabi ko nga sa mga OFW, kung makapag-ipon ka, edi sana may ipon ka na ngayon. Lalo na kung medyo matagal ka na sa abroad. Kaya ang pinaka pwede mong gawin, dadagdagan mo yung pagkakakitaan. Meron tayong napakagandang sistema na pwede mo siyang gawin na para yung kinikita mo sa negosyo, yan yung magiging ipon mo talaga. Kasi never at never ka talaga makapag-ipon. Guys, imaginein mo meron akong ginaguide, nurse po siya sa Kuwait. Yung sahod niya, 150,000 pesos yun. And yung kadama naman sa Saudi na nakakausap ko, 22,000 yung sahod niya. Imaginein mo, same sila same sila OFW, pero yung isa 150 sa sahod, isa naman 22. Meaning pala, malaki yung sahod niya at medyo maliit, hindi talaga makapag-ipon ng isang tao as long as isa lang talaga yung source of income mo. Ang pinaka-low solution dyan, kailangan dadagdagan mo. Parang ano yan eh, drum mo, for example, yung gripo mo, isa lang yung gripo mo, ayun no, tawag doon, drum ba yun? Gripo, isa lang. Kumbaga, yung drum, symbolize yan ng income mo. Tapos yung gripo mo,
Isa lang yung tumutulo pero maraming buho. Ano yung buho? Yung maraming, ano yung sa Tagalog yung buho, Kutsunape? Maraming buslot sa Tagalog Bisaya, maraming buho, or ano sa Tagalog, maraming butas. I mean, yung dramo, pag marami niyang butas, tapos isa lang gripo yung nagsusupply doon, hindi talaga mapupuno yung dramo. Kahit gaano ka pa kasipag, kahit malaki pa yung sahod mo. Ang pinaka-best mong gawin, kukuha ka na isang another drum. At doon na yung negosyo mo. Kasi guys, iba yung wants, iba din yung needs. Yung needs mo, kahit anong gawin mo, hindi yan pwedeng iwasan na, uy, mga anak, kailangan kong mag-ipon, kalahati mo na ipapadala ko, yung kalahati, magtipid kayo ha. Doon na kinukuha yung pagkain ng mga magulang mo, mga anak mo, allowance. Paghano di ka siya, hindi mo naman pwede sabihin ng nanay mo, nanay, ikaw nanay, medyo maedad ka naman, pwede, TTH ka lang kumakain. Tapos naman MWF, hindi naman pwede yun. Tama ba? So, pinaka-best mong gawin, kukuha ka ng isang drum or maghanap ka ng ibang source of income para yun na yung pang wants mo, yan yung pang savings mo. Kasi as long as na isang drum lang tapos maraming butas, guys, ang worst pa nun, may papasok pa na emergency, mga unexpected. Kaya ako, hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga tao na hindi nagustuhan yung negosyo na meron tayo. Kasi nang sumali ako dito, sabi ko, kahit hindi ako kumikita, insured ako. Insured ang buong pamilya ko. Napakaganda ng sistema, napakasipag ng coach mo. So, tayaan mo lang ng 15,990 or depende sa package sa kinuha mo or 18,000 na depende. Depende sa package na ina-avail mo. The good thing is makapag-start ka. Ayan, kailangan mo lang talagang dadagdagan yan. O, yun siya, Coach Jonape. Ayan, so napakaklaro naman talaga, literal yung sagot ni mentor para sa ating lahat na nandito. So kailangan the moment na mag-umpisa ka dito, definitely makakaipon ka talaga. Kasi pag kumita ka dito, sabi nga ni mentor, yan na yung magiging ipon mo. Kasi tama talaga si mentor na yun para lang talaga yan sa gastos. Kaya ka nga hindi nakapag-ipon kasi puro gastos lang, 'di ba? Walang pabalik sa iyo. Okay, thank you so much mentor. And ito pa ang napakalupit mentor. Kasi mayroon tayo dito na isa sa mga naging viewers natin for today na gusto gusto naman niya, pero itatanong pa daw sa asawa at sa pamilya na. Ano naman yung na masasabi mo doon mentor? Alam mo, yung mga tanong mo, Coach Jonape, yung mga tanong ng mga viewers natin, sobrang ganda kasi relate talaga sa akin. Ay sinasabi, itatanong, sa akin kasi, experience ko kasi pag ako po yung nakakita ng opportunity, as long as hindi bisyo, hinusunggaban ko talaga yan. Yun lang yung pinindigan ko. As long as hindi bisyo yun na. Oo, kasi the moment ka, imagine mo yung sitwasyon ng ko kasi nung sumali ako dito sa business, hindi ko pinapaalam sa asawa ko, pero nalaman niya, galit na galit po siya. So, since ako po yung nakakita, ako po yung nakakaintindi, ako po talaga yung nag-decide. Never po yung asawa ko. Kahit dumating talaga sa point, Coach Jonape, naiiwan talaga kami ng asawa ko kasi nga, dinamay ko kasi yung anak ko dito na hindi ako nagpapaalam ha. Alam mo, imagine mo gaano kakatigas ang ulo ko. Hindi naman siguro sa matigas. Naintindihan ko lang talaga yung negosyo. O kaya nga, sa'yo to pinakita kasi para to sa'yo eh. Hindi maintindihan ng ibang tao, hindi magkakaresulta. So, ang nangyari kasi ko, John, na during pandemic, online class yun, akala ko kasi yung mga anak ko nag-aaral. Imagine mo, nalalaman ko, madaling araw pa pala matutulog kasi naglalaro ng ML. Kaya gustong-gusto ko talagang maaralan yung online. Kaya nung naintindihan, nakita ko na ito pala yung sitwasyon ng mga anak ko. No, akala ko nag-aaral, naglalaro pala. Kaya kinausap ko si Coach Dave, pinapaalag ko na Manila. Hindi pa ako napaalam sa asawa ko. Ang paalam ko lang sa asawa ko, siyempre magtatanong siya, nasa si Dave. Ang sabi ko lang sa asawa ko, boss kasi tawagan namin eh. Boss, yung ano mo, yung anak mo, nag-a-apply ng scholarship sa Marine, sa Manila. Sabi ng asawa ko, aga. So, nakailangan boss eh, kasi 60,000 kasi yung first sim ni Coach Dave. Sabi ko, medyo mahal kasi hindi natin kaya. Pumayag po yung asawa ko, umalis ng Manila kasi nga, ang alam niya, papasok si Coach Dave ng scholarship na Marine. Hindi niya alam na maghihinto na pala yun ng pag-aaral. Imagine mo, nalaman-laman
ng asawa ko talaga, narinig niya yung pag-usap ng coach ko, ni Coach Dave. Ang pagsundo niya sa kanya, may ticket na yun eh. 2 days ata, lilipad na yun. Narinig ng asawa ko, doon siya galit nga. Sabi niya, lalayas na lang talaga ako dito kasi hindi ko naintindihan eh. May asawa ka nga, pwede ka napapaalam sa akin. Hindi ka, parang wala akong kwentang tao ba. Yun, yung naintindihan ko talaga yung sinasabi yung sitwasyon ng asawa ko. Kaya napapalamig po kami. Kaya nang instead na April siya lilipad that time, nagiging June. Kasi pinakita talaga namin na kung totoo yung negosyo. So, back to sa tanong mo, ang pinaka gawin mo talaga, sabi nga eh, pag may gusto may paraan eh, saka mo na lang sasabihin. Tama, ang importante lang naman, hindi ka nagbibisyo, hindi sugal yung pinapasukan mo. Huwag ka po kayong yung nagtatrabaho eh. Ikaw naman yung nasa ibang bansa, ikaw yung nagtitiis, ikaw yung nangungulila. Alam nyo, napakahirap po talaga ng OFW sa totoo lang. Asawa ko nga, isang araw hindi ko na makita, mamiss na ko na nga eh. Ang mga anak ko nga, hindi ko makita, mamiss ko na ilang taon pa. And mind you guys, kung OFW ka, huwag kang makinig sa asawa. Alam mo naman kung ginagawa mo na tama. Kasi ikaw yung nakakita eh. Guys, imaginein mo, meron akong pinsan. Nung nag-abroad sila, ganda ng plano nila eh. Nung dumating po siya sa Dubai, yung lalaki, na napunta po siya sa ibang babae. Ganon po siya. So meaning po, ang point, may mga bagay-bagay na sa'yo siya pinakita kasi may purpose yan. Kaya nga sabi ko sa mga FW na kakausap ko, kung buo pa yung pamilya mo, huwag mo nang tagalan sa abroad. Huwag mo nang sanayin. Huwag mo hayaan na masana yung pamilya mo, o mga anak mo, na malayo ka. Kasi bottom line guys, yung sahod natin sa ibang bansa, pagdating mo ng Pilipinas, ang worst pa nun, wala ka pang naipundar, wala ka pang ipon, hindi pa buo ng loob ng pamilya mo, na hindi siya worth it. Kaya ang tip ko sa iyo kung OFW ka man, ang lakas ng loob mo eh. Ang lakas mga ng loob nagtiis, nung lumipad ibang bansa eh. Diba, ito pa yung pagdidesisyon. Kaya mo naman diskartihan yun. Gumawa ka ng paraan, tapos ang gawin mo lang, i-work out mo siya, seryosohin mo siya. Kasi one thing for sure, yung mga pamilya mo na negative, yan yung magiging number one na supportive. Kasi sa akin, na experience ko, sabi ng asawa ko, buti na lang talaga, hindi ka talaga nakinig sa akin. Kasi pasasalamatan mo din talaga yung sarili mo sa hindi mo pag-give up. Kasi lahat naman talaga ng ginagawa mo para naman sa pamilya mo eh. Kaya huwag po kayong ipaalam, okay, pero I'm sure, ipaalam pwede yon. Pero, papayag man siya o hindi, kailangan ikaw talaga yung magdidesisyon. Kailangan bakuran mo talaga yan kasi para naman yan sa kanila eh. Para naman sa mga mahal mo yan eh. Hindi naman yan para sa sarili. Kung ikaw ngayon, nasa abroad ka, wala kang ipon, na-miss mo na yung family mo, gusto mo nang makasama yung mga anak mo, mag-decide ka. Huwag kang Kaya nga sa quote ko kanina, maraming mga FW na hindi nakukuha yung mga pangarap nila kasi nakadepende sila sa desisyon ng ibang tao. Malaki na tayo, alam na natin yung tama at saka mali. Kailangan magdesisyon ka, hindi porke asawa mo yan, guys. Hindi porke asawa mo siya na yung masusunod. Para sa akin, ang totoong pagmamahal, ang totoong supportive, ginaguide ka at hayaan ka mabubloom. Parang bulaklak po yan. Bulaklak yan. Pag hinayaan mo siya, lalabas yung ganda niya. Hindi mo siya kailangan pinipitas. Kumbaga sa taas sa atin, may mga potential kasi tayo eh. Baka malay mo dito mo ma-discover yung potential mo na mas mailalabas ka pa, mas maideserve ka palang buhay. And dinadaan yan sa tao na na-meet mo online. Actually, meron namang factor din yan na ayaw din ng asawa kasi nga baka scam. Pero sabi ko nga eh, madali lang mag-identify ng scam. Sa totoo lang. Sa mga coaches and mentors natin, napakaswerte mo kasi nga yung mga coaches mo na masipag, imagine mo, madaling araw dito, supposed to be tulog kami. Pero anong ginagawa namin guys? Kinikiter namin, kinakausap namin mga partners natin OFWs. Kaya po namin mag-adjust, mag-sacrifice para lang sa inyo. Kaya kung ano yung sinasabi ng mga mentors, mga sa'yo, makinig ka lang, sumunod ka lang talaga para mas mabilis yung resulta mo dito. Ayan.
Ayun, thank you so much, mentor, no? Talagang nakapa-clear and syempre napakalakas ng loob, literal. Kasi imaginein mo, 'di ba, hindi alam ng asawa. So, ganun talaga, no? Pag alam 'yun, pag mas lalo mong naintindihan yung negosyo, sacrifice ka talaga. In the same time, hindi mo naman 'to gagawin lang para sa wala eh. 'Di ba? Ginagawa mo 'to para din sa kinabukasan, kagandahan ng buhay ng buong family mo. Kaya naman si mentor, despite 'di ba na may kapalit, pwedeng maghiwalay sa asawa eh kasi mas pinili yung negosyo natin, pero pinagpatuloy pa rin niya kasi alam niya kung saan saan patutunguhan yung desisyon na ginawa niya. Tama, and syempre talaga no na magtiwala ka lang din talaga sa sarili mo, wag kang makinig sa ibang tao kung ikaw naman talaga yung gumagawa ng paraan para mabuhay din sila. Okay, thank you mentor. And ito din, napakalupit din ito mentor kasi laging pumapasok sa event. Ayan, laging pumapasok. And syempre, ano naman po yung mga, ano yung pinaka the best advice na mabibigay mo mentor na yung mga nanonood ngayon na viewers natin na until now nagdududa pa, in the same time takot maging part sa community natin. Ano yun, pumapasok yan sa mga Zoom events natin? Yes po, mentor. Pumapasok sa mga Zoom events natin, basta nandun pa rin yung duda. Yes, tama. May mga factor yan kasi, ano yan eh, Coach Jonah P. Kasi yung duda kasi, ever since, kung ikaw naman siguro sa sitwasyon mo, hindi kasi tayo pinapalaki na magbi-business. Hindi din tayo pinapalaki yung culture kasi natin na sa parent, kung mag-aral ka na mabuti para pagka-graduate kung magtrabaho. Kaya nung nakita mo to nung ganitong business, parang sa'yo, parang ano ba, alam mo yung sa voltage pa, parang yung 110 volts mo, ano yan, lalagyan ng 220, parang sasabog siya. Lalo na pag nandito ka sa Zoom, may pinag-usap dito na mga tawag doon, mga figures na kaya mong kumita, kaya mong yumaman. May mga tao kasi dito na ano lang, kontento lang siya sa buhay na meron siya right now. Pero ang ano lang sa atin guys, yung duda mo, hindi naman siguro sa sarili niya yan eh. Hindi pa lang siguro, wala lang sigurong tao na nag-push pa sa kanya or hindi pa lang niya alam yung reason niya bakit niya gagawin yung business. Kasi meron kasi, sabi nga eh, ano ka ba dito sa Zoom Fans Club ka lang ba? Or ano yan eh, may dalawang bagay yan. Or ano, pag nakita mo tong negosyo, huwag nakita mo yung negosyo na to, manonood ka lang ba? Kasi iba din kasi yung, ako kasi na-experience ko kasi yun eh. Nung sumali pa ako dito sa business, matagal ko kasi naintindihan ko sa Zonate eh. Kasi 6 months, bago ko po naintindihan na kailangan ko palang mag-recruit or mag-invite. Kaya 6 months, na ano ko, parang sa akin yung Zoom na to, nung events or yung mga presentation dati. Kasi wala pang online eh. Umattend ako ng office kasi gawa sa stress, maraming problema. Pag-attend ko po ng office, mawawala yung problema ko kasi ang mga pinag-usapan mo, mga positive, kahit pa paano, parang pastime ko yon. Until 6 months after, doon ko po na-realize na para bago pa pala ako kikita, kailangan ba talaga ako magdala ng tao o mag-invite. Ganun po sa offline base yun ha. Hindi mo siya i-compare ngayon sa online kasi sa online po, napakaganda ng negosyo natin. Ang tao na lang po yung lalapit sa atin. 'Di ba? Dati kami yung lalapit ng tao. Imagine mo, kahit na madaanan kita sa mall or kahit saan, kakausapin talaga kita. So, yan din talaga. Kung ikaw takot ka, sumubok, ano lang naman yan eh. Sa isipan mo lang naman yan, matakot ka. Pero imagine mo, kwento ko lang, nung nag-start na ako ng business, takot ako kumausap ng tao. Takot ako kumausap ng tao, pero walang makain yung mga anak ko. Ang ginawa ko, pag meron ako makitang tao, pag nakasmile, ang sabi ng isip ko, recruiting, kailangan ko ito yung sure ng business. Pero natatakot ako kasi nga, nandun yung fear eh. Nandun yung fear, nandun yung takot, nandun lahat. Pero alam nyo, sino na po sa akin? Sitwasyon ko talaga. Ang sabi naman sa isip ko, kailangan lapitan mo yan kasi hindi ka naman pupusasan yan eh. Pag sinasabi mo, uy, narinig mo na ba yung OBI? Ganun po maglaro yung isip ko dati kasi nga, mahirap kasi pag hindi mo magbago ang isang bagay eh. Nandun talaga yung fear, nandun yung takot, nandun lahat yun eh. Para ma-overcome mo yan by trying. Kailangan sumubo ka. Parang pagkain yan eh. Hindi mo naman malalaman na masarap pag hindi mo susubukan. And walang nananalo sa buhay na hindi tumataya. Kung sino po yung gumanda yung buhay, sila po yung willing nag-take ng risk. Sila yung mga tao na sumubok.
Yun yung nagiging sandata ko that time. Natakutin ko yung sarili ko eh. Lapitan mo, hindi ka naman pupusasan yan eh. Share mo lang yung business. Tapos alam niyo ho, pag makausap mo yon ang tao, pag magawa mo yung fair mo, maitawid mo yon, masasabi mo, na ang sarap pala sa pakiramdam. Na yun, hanggang sa masanay ka na, hanggang sanay ka na sa kumausap ng tao, hanggang sa hindi ka na malungkot na yung araw mo pag wala kang kausap na tao. Oo, totoo po yun. So, try. Sumubo ka lang para at least malalaman mo. Huwag ka matakot. Natatakot ka na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Yung mga negative na nasa mo lang ng positive. Kasi para sa akin, sa mundong ito, dalawa lang yung klase ng tao, positive at saka negative. Pero sa nakikita ko, yung mga tao na negative, na mga nagdududa, sila yung mga hindi gagawa ng aksyon, hindi gagawa ng paraan, kasi nanguna yung duda na baka hindi ko yan kaya, baka ano sasabihin ng mga kaibigan ko, baka i-reject ako, baka hindi ako kikita, kaya wala kang gagawin. Yung mga negative na naisip mo, papalitan mo lang yung into positive. What if pala kaya ko? What if pala dito maganda yung buhay ko? Baka pala dito na ito yung sagot sa mga prayers ko. So gawin mo lang siyang positive. I-convert mo lang. Kasi nagsisimula na namin kami na takot. Nagsisimula din kami sa duda. Pero sinubukan namin. So yun lang siya, Kotsunabe. Kailangan lang talagang subukan. Kapag halimbawa, nasubukan mo, kaya ka natakot kasi na-experience mo na before, baka wala ka din ginagawa. Baka narinig mo lang kaya ka natatakot, naka-base lang yung desisyon mo sa mga naririnig mo. Iba kasi yung narinig kaysa naintindihan. So yun lang po siya na pe. Yun, thank you so much, mentor. Wala na akong nasasabi. Talagang napaka-clear yung sagot ni mentor. And ito na yung pinaka-last mentor na ano yung mabibigay mong advice sa lahat po na naging members na at hindi pa naging part sa community natin. Pag ikaw, member ka, seryosuhin mo. Kailangan mo din kasi meron kang clarity, meron kang goal, or ano ba yung gusto mo, bakit mo siya gagawin yung business. Kasi para sa akin, nung nakita ko tong negosyo, ito na yung bread and butter namin eh. Wala na kaming ibang backup. Kumbaga, nung nakita ko tong negosyo to, pinagawan ko na paraan, pinangutang ko, tinarabaho ko. Pag ikaw member ka, trabahuin mo na, napakaswerte mo nga eh. Ang dami sa labas, gustong magsumali, gustong mag-join, magiging part ng community, pero walang pera, walang, hindi pa member, hindi makahanap ng paraan. Kung since ikaw member ka, you have to submit yourself to your mentor, to your coach. Kailangan magiging honest ka. Kung ikaw ay member ka, maging totoo ka sa mentor mo, magiging totoo ka sa coach mo. Kasi parang, ano yan eh, parang nagkasakit ka, napacheck up ka sa doktor. Pag hindi tama ang information na ibibigay mo sa doktor, hindi ka mariresitahan ng tamang gamot para sa sakit mo. So anong point ko? Kailangan maging honest ka sa coach mo. Sa mentor mo, kailangan maging submitted ka. Huwag kang, ano yung malo, wala kang papeke. Kumbaga, maging honest ka. Mentor, ito yung sitwasyon ko. Asawa ko negative. Gusto kong kumita. Gusto kong mag-for good. Magkano yung gusto mong kitain? Magiging honest ka. Ang tawag din guys, submitted. Maging submitted ka sa coach mo, mentor mo. Kasi the moment yung nag-submit ka, mas lalong gagalingan pa ng coach mo yan at saka mentor mo. Kasi para sa amin guys, yung mga tao na nagtitiwala, responsibility namin yan eh. Pero paano namin kayo tutulungan kung hindi naman namin alam kung anong reason mo, bakit ka sumali dito sa business? Tama? And doon naman sa mga hindi pa member, huwag po nang tagalan. Alam niyo bakit? Spade is the name of the game. Antay mo ba kakilala mo, kapatid mo, kaibigan mo, friends mo, kasama mo trabaho, kami mag-i-invite? Sa negosyo na meron tayo, tao na lang po yung lumalapit sa community natin. Tao na lang po yung lumalapit. Tao na lang po yung lalapit sa negosyo natin. 'Di ba? Hindi na po gaya ng dati. Kaya wag mong antayin na mapaglipasan ka ng panahon. Kumbaga, this is the best time. Nakita mo na negosyo, gawa mo na ng paraan. Gawa mo lang. Tip ko lang sa mga hindi pa member. Wala ka pang perang hawak ngayon. Ngayon, after natin mag-usap, maglista ka ng mga 15 kakilala or 20 na kakilala mo. Hiraman mo yan ng tag-1,000. 20,000 ka agad yun. Eh kung naka 3 accounts ka, meron ka pang sukli 1,000. Tama ba? Mag-text to many ka. 'Di ba? Magano kayo, mag-massive text ka. Friends, kapatid, sister, meron akong importanteng tawag doon, project.
meron akong pagkakagamitan. 1,000 lang friend or pinsan or kapatid or sino ba yan? Sister. 1,000 lang. Kailangan ko. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko agad yan. Next week. O. Eh, hindi tatapos yung buwan. Babalik ko agad yan. Eh, send mo yan sa 20 mo ka-friend sa Facebook. May magre-reply yan. What if yung 20 na sinesendan mo, mapapahiram sa'yo ito 1,000, 20,000, naka-member ka na kaagad. Eh what if 500? Oh, magkano na din naman yun? Di ba that is the agad yun? Kung magkano na lang yung, kung ano mo, yung akulang. Kumbaga, pag may gusto, may paraan talaga. Kaya hindi pa ako naniniwala na hindi ka makasali kasi wala kang pera. Mas hamak, mas gagalingan mo pa nga gumawa ng paraan kasi wala kang pera eh. Kasi sasabihin ko talaga, pag ako yung kausap mo, sasabihin ko talaga, kung meron kang savings, maganda yung buhay mo, wala tayong pag-usapan. Ako yung magsasabi sa'yo ka nang sumali sa negosyo na to. Pero yung question mo, wala kang pera, kaya hindi ka makasali, hindi masama, gagawin mo yun. Ako nga, grabe yung diskarte ko na makasali ako dito, para-paraanan talaga. So, ano siya, kailangan mong gumawa ng action na makapag-start ka. Hindi naman ilalaglag ni Lord yun eh. O ito yung pang-registered mo. Di ba gusto mo? Hindi naman ganun eh. Kailangan meron pang gagawin eh. May part ka na gagawin. Sabi nga eh, pag dinadasal mo ang isang bagay, sinasa puso mo at ginawa mo ng aksyon at pinipray mo, ibibigay at bibigay talaga yan. Sa totoo lang, kaya napapansin mo, kahit marami kang problema, pero never ka pinabayaan. Diba? Sabi ko nga eh, yung problema nga na hindi natin hinihingi, binibigay. Ito pa kayang opportunity na pinipray natin. Tama ba? Kaya, yun nga, sa mga members, sa mga hindi pa members, before dapat maganda ngayon kasi nga, regalo mo na yun sa sarili mo na kahit naman lang papaano, reward mo na. Dito kasi sa totoo lang po, Jonavi, hindi lang kasi pera ang pinag-uusapan, dito nakikita ka. Ang first thing na i-develop sa'yo dito, yung personality mo. Kasi mahiyain ka, i-develop yan. Igagay ka sa coach mo, ipupush ka, na kaya mo. Totoo yun, kasi kung walang nag-post sa akin, wala naman ako dito ngayon eh. May tao lang talaga naniniwala sa akin na even yung family nga, yung family ko hindi nga naniwala sa akin eh. Pero how blessed ibang tao, yung coach mo, yung mentor mo, 100% itiwala niya sa'yo na kaya mo. So, kailangan ikaw din, magtiwala ka din sa sarili mo. Tama ba? Kaya, yun lang din yung coach, Jonathan. Ayan. Thank you so much sa napakaganda at napakalupit na binigay mong advice sa lahat po na nandito ngayon. And the same time, totoo talaga, 'di ba? The moment hindi ka pa member, kung ikaw ngayon is talagang hindi pa naging part sa community natin, kung problema mo pera, alam mo pala problema mo pera. So definitely ang sagot din po 'yan, ang solusyon din po talaga niyan is pera. Okay, wag kang papayag na talagang nasa-stuck ka sa ganyang alam mo yung problema. 'Di ba? Kasi syempre lahat naman ng bagay is kayang gawan ng paraan. The moment na gustuhin mo lang mabago yung sitwasyon mo. Okay, tama po ba? And syempre, paulanan natin ulit ng gratitude message si Mentor Selfa kasi syempre talagang napakaganda yung wisdom, 'di ba, na binigay sa atin. At I know for sure, 'di ba, nakaka-relate yung iba dito, natatinamaan talaga. Okay? And syempre, kailangan mong matamaan kasi para din magising ka sa katotohanan. Okay? And of course, talagang bago tayo magtapos, okay lang ba na mag-on cam tayong lahat? 'Di ba? Para din naman meron tayong mga magagandang picture, remembrance na nandito po sa naka-attend, okay? So open cam po tayong lahat, ng mga leaders dito, mga guests para din na makasama ka sa napakaganda nating event na